Kapag ba ikaw ay isang single mom, wala ka na bang karapatang umibig muli? Dapat ba na mag-focus ka na lang sa mga bata at wag nang umasa na may magmamahal pa sa'yo ng tama? Ka-winner, pakinggan ang istorya ng isang hopeless single mom. Atin ang alamin ang kanyang kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Ako po si Elsa, isang single mom. Minsang nangarap ng isang masayang pamilya. Pero ako ay nabigo. Sabi ko noon, ayoko nang magmahal. Mga anak ko na lang ang buhay ko. Pakiramdam ko rin ng mga panahon na yon, wala na akong makikilala pa na matino. Minsan na akong napaso, kaya sabi ko, ayoko na. Hindi naman ito yung unang pagkakataon na ako po ay nabigo sa pag-ibig. Bago ko naman nakilala yung naging ama ng mga anak ko, nasaktan na rin ako ng paulit-ulit. Nandyan yung malalaman mo na may karelasyon na palang iba. O kaya naman, mama's boy na walang sariling desisyon sa buhay. Until I met the father of my children. Na akala ko, okay. Pero pinakitaan lang ng motibo ng ibang babae, ayun siya. Nagpakita na ng kanyang imbotido. Pumatol sa iba. Sinubukan ko naman siyang ilaban, Mama Colleen. Saksi yung mga anak ko sa pagmamakaawa ko sa kaniya. Lumuhod ako, nakiusap ako, na wag niya akong iwan, na ako ang piliin niya. Biro pa nga ng mga kamag-anak ko, pinagpalit daw ako sa hindi kagandahan. Pero sa diyang daig ata talaga ng malandi ang isang loyal na tulad ko. Or dahil talaga, daig ng malandi ang magandang babae na tulad ko. Kidding aside, Mama Colleen, pinapili ko siya kung ako ba o kami ng mga bata. Masakit dahil hindi niya kami pinili. Nagpakatatag ako para sa mga anak ko. Sabi ko pa noon, hindi ko kailangan ng asawa. Mga anak ko lang sapat na. Pero sabi nga nila, huwag kang magsasalita ng tapos. Baka kainin mo ang sinasabi mo pagdating ng panahon. And true enough, I met a guy na muling nagpatibok ng puso ko. Siya, si Nestor. Pinakilala siya sa akin ng kaibigan ko na si Thea. Chatmate lang daw. Ako naman, siya sige. Chat lang naman eh. So nag-send ako ng friend request sa kanya at agad naman niyang inaccept ito. Doon na po nagsimula ang palitan namin ng chat. Kwentuhan about our pasts. We have lots in common, Mama Colleen. At ang isa sa naging pagkakapareho namin,
kung ako po ay isang single mom. Siya naman po ay single dad. O di ba? Match made kaming dalawa. Pareho na ring malalaki ang aming mga anak. Kaya rin siguro naging magaan lang yung kwentuhan namin at nagkakasundo sa lahat ng mga plano sa buhay. He is my breather sa tuwing stress ako sa trabaho. Napapasaya niya ako. Napapatawa ng literal. Isang buwan. Ganun kaming dalawa. Magka-chat, magkatawagan, magka-video call. Until we decided na magkita na. Kinakabahan ako sa totoo lang. Alam mo yung parang dalaga uli ako na kinikilig. Dati ihi na lang yung nagpapakilig sa akin pero ngayon, siya na. Para akong tanga pero promise mamakulin. Iba ang tibok ng aking puso nung sinabi niya na magkita na kaming dalawa. Aminin ko na kahit through messenger lang kami nag-uusap ni Nestor, sa isang buwan na yon, na-fall na ako sa kanya. Until that day came. So eto na nga, Mama Colleen. Hindi na naman kami bata para magpabebe. Ang unang pagkikitang yon, agad po na may nangyari sa aming dalawa. Eto na nga, hindi na naman kami bata para magpabebe pa. Ang unang pagkikitang yon, agad po na may nangyari sa aming dalawa. Opo, ganun kabilis. Sa unang pagkikita pa lang namin ni Nestor, ay may nangyari na sa aming dalawa. Aminin ko that night, mas tumindi yung feelings ko sa kanya. Na hindi lang ito basta affection, kundi ramdam ko, na-confirm ko sa sarili ko na mahal ko na siya. Mahal ko na si Nestor. Kaya ang unang beses na may nangyari sa aming dalawa, nasundan pa ng pangalawang beses. Akala ko talaga hindi na muling titibok ang puso ko, Mama Colleen. Akala ko nga forever na akong manhid. Pero mali pala ako sa aking akala. Dahil mas lumalim pa ang pagmamahal ko sa kanya. Sa muli naming pagsisiping, I gave my all. Siya na nga kaya? Si Nestor na nga kaya ang lalaki na makakasama ko habang buhay? Sabi nga nila, Mama Colleen, kapag ang dalawang taong bigo, nasaktan, nagdesisyon na magsama, wala nang sino mang makapaghihiwalay sa kanilang dalawa. Sana ay ikaw na nga. Yan ang sinisigaw ng puso ko, Mama Colleen. Sana si Nestor na nga. Sa muli nga naming pagsisiping,
ibinigay ko ang lahat. Siya na nga kaya, sinestor na nga kaya ang lalaking makakasama ko habang buhay? Pero Mama Colleen, mali ata ako. Dahil after ng pangalawang beses na may nangyari sa aming dalawa, bigla na lamang po siyang hindi na nagparamdam. Oh no! Nung umaga, okay pa eh. Pero nung kinahapunan, hindi na po siya nagre-reply sa mga chat ko. Halos tadtarin ko siya ng chat, tanong kung okay lang ba siya, kung may problema ba siya. Pero niho, wala man lamang po siyang reply sa akin. Nakikita ko naman po na lagi siyang online. Pero ang pinagtataka ko, bakit biglang nagbago? Bakit biglang hindi na lang siya sumasagot sa mga chat ko? Umabot na po ng 4 na araw, wala pa rin po siyang reply. Gusto kong magalit. Gusto kong tawagan na siya sa Messenger. Pero naalala ko nga pala, bakit ako magagalit? Wala pa palang kami. Oh no! Ewan ko ba, Mama Colleen? Pero wala akong lakas ng loob na tanungin siya noon kung ano na ba ang namamagitan sa aming dalawa. Basta kapag ka nagkikita kami, masaya lang. May nangyayari sa amin. Tapos tuloy ang chat. Mag-aalala kapag di pa ako nakakauwi sa amin. Sweet pa rin. Pero this time, anyari? Bigla na lang siyang hindi nagparamdam. Wala rin naman akong maalalang hindi namin napagkaunawaan after naming magkita. Kaya puzzled ako ngayon. At the same time, ay nasasaktan. Pero ang mas masakit kasi, Mama Colleen, wala akong karapatang masaktan. Dahil una, wala pa naman kaming label. Walang kami, walang relasyon, period. Mama Colleen, masakit kasi wala akong karapatang masaktan. Dahil una, wala pa namang kaming label, walang kami, walang relasyon. Pero alam mo yung pakiramdam na mahal ko na siya. Mahal ko na si Nestor. Pero ako kaya, minahal niya rin ba? O ginamit niya lang ako? Nagparaos lang siya sa akin? Oh no! Mama Colleen, ano po ba ang dapat kong gawin? Kasi nasasaktan ako ngayon. Kahit alam ko na wala akong karapatang masaktan. Muli, ako si Elsa. At ito, ang Heart to Heart with Mama Colleen story ko. Dito sa 91.5 Win Radio. Heart to Heart with Mama Colleen. Real talk. Real talk. Real talk. Well, Elsa, do you wanna build a snowman? Alam mo, totoo lang, para kang si Elsa talaga sa Frozen eh.
Gumawa ka ng sarili mong snowman na hindi mo alam kung itong snowman ba na ito mayroong feelings pagdating ng panahon sa'yo. Oh, no! Umasa ka na itong binild mong snowman, siya na. Umasa ka, naging hopya ka. Oh, no! Pero hindi mo alam, binuo mo siya, pero wala ka palang aasahan. Oh, no! Una sa lahat, maling-mali naman kasi ate. Maling-mali na isinuko mo yung pagkababae mo, wala pa man kayong label na dalawa. Oh, no! Tama yung linya na binitawan mo eh. Wala akong karapatang masaktan dahil una, wala naman kaming label. Kaya nga babalikan din kita ng tanong, bakit mo kasi isinuko ang bataan kung ganyan na wala pa palang kayo? Oh, no! May nag-chat dito sa group chat, sabi niya, parang tigang po ata si ate. Parang gusto ko tuloy bigyan ng title itong kwento natin ngayon. Ang title, Ang Tigang. Diba? Girls, huwag mong ibibigay ang sarili mo. Hanggang, natisod ako dun Baka may mga tinatamaan tapos sinusumpa si Mama Colleen. Mama Colleen, wag mo na ituloy yung sasabihin mo. Girls, paalala po. Wag na wag mong ibibigay ang pagkababae mo hanggang wala pang kayo. Hanggang hindi pa ikaw sigurado sa kanya. Hanggang hindi mo pa siya lubusang nakikilala. Oh, no! Kasi baka ikaw lang din ang mapahamak bandang huli. Ikaw lang din ang kawawa bandang dulo. Oh, no! I know, ibinigay mo yung sarili mo para lang mapatunayan kung gaano mo na siya kamahal. Yan yung weapon mo, yan yung paraan mo, that is your way to prove to him na mahal mo siya. But again, before we give in, always think, tamang panahon na nga ba? Panahon na nga ba para ibigay ko ang pagkababae ko sa kanya? Oo, pinakilala niya yung sarili niya sa'yo. Oo, na-amazed ka sa mga plano niya sa buhay. Tandaan mo ate, may mga lalaki na magagaling ang dila. Oh, no! Nadadaanin ka sa mga kwentong palabok, makuha lamang ang matamis mong anes. Maraming ganyan eh. 'Di ba? Yung lahat ng papuri ibibigay sa'yo, tayo mga babae, likas sa atin ang pagiging gullible. Wow, gullible, big word. Diba? Alam kasi ng mga lalaki yung weakness natin. We are too emotional. So, alam nila kung saan nila tayo aatakihin. Diba? Magiging, sila, romantic, magiging emotional sila. I-hit nila yung part mo, ng puso mo, na magi-give in ka. So, I hope, itong kwento po ni Elsa ay maging leksyon para sa ating mga kababaihan. Ulitin ko lang para tumatak sa utak mo na once again, before we give in, kilalaning maigi ang lalaking pagbibigyan natin ng hiyas. Katulad niyan, ang masaklap pa, ibinigay mo na wala namang kayo. Ang sakit? Real talk lang, walang kayo. Binigay mo. Ate naman, nakakainis ka. Diba? Sabi dito, masyado namang tigang yung kwento ni Mama Colleen ngayon, sabi ni Jel. Sabi dito ni Marilu, kayo mga lalaki talaga, bakit ba kayo ganyan? Pati tuloy yung mga ibang lalaki na walang alam, nadamay sa kalokohan. Walang kayo pero may nangyari. Ano yun? Situationship yan, Elsa. Hindi relationship ang lalim. Hoy, nakikinig si Denin C. Meron siyang bagong awitin, wag mo nang balikan. Bebe ko,
bago natin isuko yung ating pagkababae, siguraduhin mo na meron muna kayong label. Siguraduhin mo na merong kayo. Hindi yung may nangyari sa inyo, bigla siyang hindi nagparamdam, ikaw ito mag-e-emote kasi nasasaktan ka, kasi ibinigay mo na ang lahat, pero wala naman palang kayo. 'Di ba? Lagi po nating tatandaan na bago natin isuko yung pagkababae natin sa isang lalaki, kilalanin natin muna siyang maigi. Huwag tayong arat na makipagtsurbahan. Kasi at the end of the day, ikaw yung talo. Ngayon tinatanong mo, nasasaktan ako, Mama Colleen. Alam ko wala akong karapatang masaktan kasi wala nga po kami. Walang kami, period. 'Di ba? Anong gagawin mo? Mahal ko na po siya. Ang tanong, ni ikaw nga hindi ka sigurado kung mahal ka na ba niya? May nangyari sa inyo ni hindi mo man lang tinanong, ano na tayo? Tayo na ba? Kaya I hope the story of Elsa will be a lesson to everybody, especially to girls. Again, bago mo ibigay ang lahat, bago mo isuko ang bataan, siguraduhin mo muna kung meron ba talagang kayo. Huwag tayo masyadong mamadali dahil sa ating pamamadali, diyan tayo napapahamak, diyan tayo napapaso, diyan tayo nadadali. Alright? Ka-winner, it is time for you to speak from your heart. Ikaw naman ang magsalita! Gigil yarn. Dali! Pwede ka makisawsaw. Mag-text lamang sa 0977700915. Kung meron kang voice message, sige lang. I-voice message mo yan, ipadala mo sa Facebook account ni Mama Colleen. Hanapin mo DJ Mama Colleen. Colleen. It is time para ikaw naman ang bumida sa programang May Puso, programang Heart to Heart with Mama Colleen. Sabi dito ni Jocelyn Balsita, think before you click. Wow. Parang mas tama dito, Jocelyn, think before you bukaka. Sasara ang bulaklak. Love yourself, girl. Love yourself, girl. Kainis ka. Sabi naman dito ni Maria Victoria, yan ang mahirap pag sa unang kita nagkatikiman agad. Yun na nga, mahirap yung akala mong may feelings. Sa'yo, akala mo may feeling sa'yo, yun pala, habol lang ang katawan mo dahil lang nasa isip niya. Kaya ka pumatol sa kanya dahil tigang ka na. Sorry for the word. I am not generalizing all men, pero may mga lalaki na ganyan. Pag nakaraos na, wala na. So, if I were you, Ate Elsa, move on, forget, not worth it. Alam mo yung parang lang yan parang tinapay lang yan. Hindi, wag lang tinapay, siopaw. Yung parang siopaw lang yan. Asang-asa ka na may feelings, may laman, pero wala naman pala, kakarampot lang. Pagka mahal-mahal, wala ka man lang makain na bola-bola. Bumili ka ng siopaw na bola-bola, pagkain mo, unang kagat, tinapay agad. Ganon-ganon, B. Yung unang kagat, hangin kaagad. Hindi mo man lang natikman yung laman. So parang ganon yung naging pag-ibig ni kuya mong boy. Actually, wala nga pag-ibig Parang ganon yung eksena ninyo ni Nestor. 'Di ba? Umasa ka na mabubusog ka. Umasa ka na may laman ang mga sinasabi niya. Pero puro hangin lang pala. Ay! Yan tayo Na-connect mo yun, Mama Colleen. Ang pagmamahal niya sa'yo ay parang siopaw. Wala. Walang laman. Mama Colleen, even before the history, Mama Colleen, isinuko na ang bataan. Literal na bataan. Pabida, Onyok, nakikinig sa'yo habang nasa work. Salamat sa ayo. Onyok, sanang laban. Ay, Onyok Velasco pala yun. Teka lang,
Sisilipin ko lang muna yung mga yung mga sausaw na mga G na G sa ating chat box for today. Sabi dito, kanina habang tumatakbo yung kwento natin, marami nang nakikisawsaw. Oh no! Sabi dito, Mama Colleen, ang title, Tigang, walang kayo pero may nangyari. Sige nga, magpapagame ako. Bigyan nyo ng title yung mga kwento natin. Wow, pero walang prize. Mama Colleen, sabi dito, payo ko lang sa mga babae na may jowa dyan, dapat kilalanin munang maigi ang jowa nyo. Huwag ibigay agad para hindi masaktan sa bandang huli. Don't be like atahong na kapag ka pinainit lang, bumuka na agad. May bagong title, Ang Tahong. Ang daming nanganganak na title ngayong araw na ito. Hindi din naaway. Actually, itong sa chatbox natin, mga nagtatalo-talo sila, no? Sabi kasi dito, oo, grabe naman Mama Colleen, ang ganda po ng kwento ng sender nyo ngayon. Marami atang nakarelate, nasa pool daw sila, sabi ni Jel. Har. Sabi naman dito, Mama Colleen, masyado namang tigang yung kwento. Sabi naman dito, kayo mga lalaki, bakit ba kayo ganyan? Pati tuloy yung mga ibang lalaki na walang alam nadadamay sa kalokohan. Oo, walang kayo pero may nangyari. Ano yun? Sabi ni Marilu. Sumagot ngayon si JCJ. Kasalanan din ng babae yon kasi binigay niya agad. O, diba? May pagtatalo pa kayo nagaganap, ha? Sabi ni Marilu, ang title, walang kayo pero may nangyari. Sad naman sobrang tiwala ni ate girl sa boy. Kawawa naman si ate girl. Ang hirap talaga kung ma-inlove ang isang tao. God bless na lang kay ate girl. Sabi naman dito ni Ixlon, dapat na title, Tikim. Pang Viva Max. Hoy! Sabi ni Josie, Mama Colleen, nagparaos lang si boy sa'yo. Elsa, dapat hindi ka muna bumigay kasi wala pa naman kayong relasyon. Si Mabel, hindi din naawa yung si boy, pinaasa kasi si girl. Kaya kayo din naman ang may sala na lalaki. Ay, sinong mas may kasalanan? Yung babae o yung lalaki? Sige nga, mag-text nga kayo. Ngayon tayo magtalo-talo, dali. Sino ang mas may kasalanan? Yung lalaking nagpaasa o yung babae na umasa? Mama Colleen, excited naman din siguro si girl na magpachikim kay boy. Yun lang. Oh no! Alam niyo, pwede namang syumikim eh. Pwedeng syumikim kahit walang feelings. Oh no! Kumbaga dapat guard your feelings. Ganun. Sabi ni Javier, nashigang lang si Ate Sender. El Nino kasi ngayon, Mama Colleen. Na i-connect mo sa current events. Kaya di na siya nagdalawang isip kasi uhaw na po ang bataan ni ate. Why nga pala, speaking of El Nino, pinagtitipid tayo sa paggamit ng tubig ngayon. Oo, yung mga pinaglabahan, yung mga pinagbanlawan, huwag niyong itapon. Oo, pwede niyong pambuhos yan sa inidoro. O kaya sa kapitbahay mong chismoso. Hindi, seryoso, bebe ko kasi talagang may El Nino at basta magtipid, yun lang. Yung pagtitipid naman na yan, ikaw rin naman na magbe-benefit, bebe ko. At least hindi tataas yung bill mo sa tubig. Diba? Alam mo, Elsa, ikaw din ang may kasalanan niyan. Ikaw din ang lulutas ng problema mo. Parang kukuha ka lang ng bato na ipupukpok sa ulo, ingatan mo self mo, mula naman kay Jel. Konti na lang ngayon yung mga boy na totoo yung sinasabi sa girl. Para may hugot ka, Mabel, Sana all. Mama Colleen, baka naman nagpakita din ng motibo si girl kaya ibinigay ni boy ang kanyang imbotido. Sabi ni Rosaldi. Annalyn, kaya mo yan, Elsa. Build ka na lang ng bagong snowman at wag agad tsurbahan. Kilatisin mo muna mula ulo hanggang paa. Sa ngayon, focus ka na lang muna sa mga anak mo. Yun lang po. Salamat sa ayo. Do you wanna build a snowman? Bakit yung boses ko parang nananakot?
Paano kaya kung ganun yung boses ni Elsa, no? Do you wanna build a snowman? Malapit na mag-Renz Verano. Bakit kung... Iba pala kumanta, no? Remember me kapag nag-iisa. May pumasok, teka lang. Ba't may lumilipad dito? Sa tingin ko, ate girl, gusto ka lang madiligan ng lalaki kaya hindi siya nagparamdam sa mga chat mo dahil katawan lang yung habol sa'yo. Pabida naman po kay Embel, Annalyn, Jel, RDC at Geraldine. Maraming salamat kaayo. Thank you po. Ano ba yan? May lumilipad! Paano tayo tatawa? Kung may lumilipad, baka pumasok sa ngala-ngala. Teka lang ha, teka lang. Sana all. Sabi naman ni Rowella, walang magpapaloko kung walang nagpapaloko. Oo, Mama Kuling, ginawa lang si girl na free taste, parang siopaw. Binola lang sa sarap, nagpakagat naman po. Eto, silipin natin yung text line. Ang dami-dami ring Gina G, arat na arat sa text line. Mama Kulin, ang magpaasa ang mahirap kasi seryoso ka na, pinakawalan ka pa, sabi ni Gemma ng Tagig. Ang babae po, kasi alam naman niya na walang sila, pero bakit niya ibinigay agad? Sabi dito ni Randy ng Quezon City, minukbang pero iniwan. Para pa lang ang title nito, mukbangan na. Hindi, yung kanta ni Sir Wilbert Tolentino, Kain Tayo. Pwede! Oo. Ayan, sinuko niya agad ang bataan niya. Hindi na tuloy nagpakita si MacArthur. Pabida naman po. Driver ko na si Ryan. Kuya, nagiging history na yung heart to heart with Mama Kulin na naire-relate ninyo, Ang gagaling ninyo, mana kayo sa mama ninyo. Ayan, Mama Kulin, si Elsa ay kabaliktaran siya nung Frozen. Mainit at mapusok. Pabida po kami dito sa May Paco, Manila Warehouse Boys ng Cable. Salamat siya. Uy, maraming salamat mga Lodi Cakes. Pareho silang may kasalanan. Yung lalaki naman, gustong-gusto yung babae naman, ibinigay ka agad. Oo, alam mo, totoo naman kung di mo rin naman talaga binigay yung sarili mo, di ba? Hindi ka naman masasaktan. So, somehow, you are at fault. Di ba? May kasalanan ka rin. So, again, we learned our lesson. Matuto na lang tayo at magbabay na lang tayo sa kanya. Ang mahalaga, masyarap. Huy! Ayoko na! Ay, nako. Mama Kulin, hindi masarap ang, Di ko na-gets yung niya. Title, walang kayo pero may bay. Huy! Alex ng Bulacan. Ayokong basahin. Baka maki-BP tayo. Ang title, Ang Maring. Anong maring? Walang kadugtong. Ano yun? Magandang title dyan, Mama Kulin. Bukang liwayway, sabi ni Cesar. Huwag magmadali para hindi magkamali. Mama Kulin, pabida kay Jeric, Lolong Jam, Mark ng Amadeo, sa boss namin na si JV Jimenez at kay Ma'am Yolanda habang nagwo-work. #team at Amadeo, #team Alapan. Alam nyo, ito real talk lang to last na real talk na to bago ako tuluyang magbabay on air. Ang dami pa rin nagte-text, sorry na hindi ko mababasa lahat. Pero overall, real talk lang to mga bebe ko, no? Minsan kasi, aminin natin girls, meron tayo minsang thinking na, uy, tabi-tabi po Teka lang, baka magkamali ako ng sasabihin ko, pag-isipan ko munang maigi. Balik kayo bukas. Hindi, diba? Aminin natin. Siguro may mga kababaihan, hindi ko nila lahat, na parang hindi na nila binibigyan ng value yung kanilang pagkababae. Total, hindi naman na daw sila virgin. Real talk. Na parang okay lang na isuko ko. Ano pa ba ang pag-iinarte na gagawin ko? Hindi na rin naman ako birhen. Kawinner, let's always value ourselves. Ibigay natin yung respeto na hindi kayang ibigay sa atin ng ibang kalalakihan. Nandun na tayo na hindi ka na birhen, pero it doesn't mean na isusuko mo na lang yan kahit kanino. O sabihin mong, mama, kilala ko naman nakilala ko siya for 1 month, for 2 months, for 3 months. Ang akin lang, isuko mo to sa taong sigurado ka na.
isuko mo to kung talagang kilalang kilala mo na siya. Hindi yung parang lumalabas na naging sabik ka, namamadali ka, at pinaniniwalaan mo na kapag binigay mo yung sarili mo, feeling ko hindi na ako ipagpapalit at hindi na ako iiwan nito. At the end of the day, hindi lang po yang pagbukaka ang paraan para mapatunayan na mahal mo ang isang tao. Value yourself. Bago bumuka ka, make sure na merong kayo. Yun lang naman yung hinihingi ni Mama Colleen. Huwag mo masyadong isipin na single mom naman ako eh. May mga anak na rin naman ako eh. Ano nang bago? Kasi at the end of the day, ikaw yung madedehado. Yun lang. And I thank you. Mama Colleen, relate po ako sa kaibigan kong si Johnny C. Almoy. Lagi mo tong nilalaglag. Gawain niya, tikim-tikim lang. Sobrang, oy. Huwag magmadali, ate girl, kasi kamamadali, dyan tayo madalas nadadapa. Totoo. Mama Colleen, pabida naman po in Firma Wash Laundry Shop sa boss ko na si Mike Valerio Izel from Jimmy. Maraming salamat. Sausaw po namin para kay Elsa. Huwag kasi masyadong sabik sa pagmamahal. June ang Antipolo, sabik lang yan si Elsa kaya nangyari. Elsa, hindi mo pa asawa, binigay mo agad ang bandila. Ngayon nga ka. Ang manok kapag ka binahugan, tutukain, sabi ni Girlie ng Las Piñas. Sana inisip na lang niya ang kanyang anak para may gumabay sa kanya pagtanda niya. Mama Colleen, pabida naman po, landing ko, ukay-ukay, araw-araw nakikinig. Pagbida kay Ariela na nakatulugan sa inuman. Kay Manuel na hangover, kay Reyna na tampororot. Kay Tatay Barok na palaging galit, kay Meryl, kay Kuya MJ, Regine, Leia, maraming salamat po. Mama Colleen, agree po ako sa sinabi nyo kay Elsa. Pwede pa naman pong magmahal ulit pero sa first meet po sana, wag naman pong may biglang akud. Anong akud? Mama, yung lalaki ang dapat sisihin sa nagpakita agad ng imbutido niya. Si Norby Naval po ng Northern Samar na nandito po ngayon sa Alabang nakikinig. Salamat siya ayo. Ayan, ang masasabi ko kay Elsa, magpagawa siya ng underwear na may padlock at iwanan ng susi kung sakaling makipagkita sa ibang lalaki para safe. Bert, ito ng San Pedro, Laguna. Maraming salamat po. Bawi ka na lang sa next life, ate, sabi ni Milo, Grab driver. Hindi ka na natuto sa past mo, ate. Kasalanan mo yan kasi may choice tayo, di ba? Maging wais ka naman kahit minsan para na lang sa anak mo mula kay Batang Quiapo. Ayan, maraming salamat. Ang mapapayo ko lang, wag na siyang balikan. Hayaan nyo nang magkandara pa siya. Huwag kang marupok, ate. Yun lang po, Eugene Novero ng Anuling. Maraming salamat po. Pa-play po ng Selos ni Shaira. Anyway, yun na po, no. Marami pang sausaw dito pero wala na po tayong oras. Basta lesson learned that never give up your pagkababae. And make sure, hindi po sapat ang isang buwan. 10 taon nga nagloloko pa, ano pa kaya yung isang buwan lang. Kaya again, let go, move on. Matuto na lang tayo sa ating pinagdaanan. Kawinner, yan po ang kwento ni Elsa dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. 91.5